Disclaimer lang po. Ito po ay base lang sa experience ko. Kung mayroon kayong idea or comments, suggestions, so mayroong mga katanungan, paano magbayad? Magbayad ka after doon sa submission ng form na pinalapan mo. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today, ituturo ko sa inyo ang step-by-step guide para sa passport online application. Ang ginawa ko dito, group application kasi 4 kami. Para maiwasan ang pagkakamali, kailangan i-review muna ang form bago i-submit. Kung mapapansin ninyo guys, may 3 links dyan sa gilid. So yung unang link, yan yung ginamit ko para sa online application. Before we proceed to my tutorial, let's watch this. Bring all the original documents. Guys, let's start. Number 1, search the website or click the link. Yun yung nasa taas, i-click mo yun. Pagkatapos, yung number 2, i-click mo yung online passport application system. Have you noticed na may 3 links na lumalabas? I-click mo yung pinakataas na link. During application, it's normal that you can experience like this. This is the reality. Mahina talaga ang signal kaya hintayin muna natin kasi loading. Number 4, click OK. Ito na guys. Lumalabas na. Number 5, click schedule an appointment. Then, click the terms and conditions. So, ito yung sinasabi ko. Mamimili ka ng number of applicants. Kung ilan, yun. Sa akin, 4. Yun yung pinili ko. You have to select also the site location. Kung anong mayroon o kung saan ang may bakante. Huwag mong hintayin na kung halimbawa kung doon ka lang. Kasi minsan wala. So pipiliin mo lang yung kung saan malapit sa location mo. Kagaya ko, gusto ko sana Cagayan de Oro. Pero hindi talaga ako makapag-book. So doon na lang ako sa Davao. Depende sa inyo ito. Again, click the I confirm. Pagkatapos, yung next. Mamimili ka na ngayon ng pizza o kung anong pizza ang gusto mo. So, nandun. Maraming pagpipilian. Pero, yung time slot, yun, kunti na lang. So, yun sa akin, pinili ko lang yung 7 slots kasi 4 naman kami. Tapos, i-click mo yung I'm not a robot. And now, you have to fill out the online application form. Sa akin, 4. So, I start with the applicant number 1. Pwedeng ako yon o pwedeng kung sino ang member na family na gusto kong iuna. And then, yun lang yun. Pagkatapos ng applicant 1, doon ka na naman sa applicant number 2 or
doon ka sa applicant number 3 hanggang sa matapos mo yung kung ilan kayo. Tapos, don't forget also that you have to review every time. I-review mo para maiwasan mo yung pagkakamali. Huwag mong kalimutang i-fill up lahat kasi importante yon at required. So, kung hindi mo ma-fill upan, hindi mo ma-click yung next. Pagkatapos mong i-review lahat ng form, i-submit mo at mamimili ka kung saan ka magbayad. Ako, doon ako nagbabayad sa PMaya through GCash. Pagkatapos ako magbayad, so ito yung na-receive ko na appointment confirmation doon sa aking email. Mga 2 days na hindi ako nakapag-receive ng confirmation from the DFA kaya nag-email ako sa kanila. So ito yung kanilang reply. So mayroong mga katanungan, paano magbayad? Magbayad ka after doon sa submission ng form na finalapan mo. Hintayin mo yung email for the payment reference para dalhin mo doon kung halimbawa sa GCash ka magbabayad. Then, after mo magbayad, you can receive an email na you are already fully paid. Hanggang sa muli, this is Joford Tapia. Thank you for watching.